Ito pong mga talatang ating pag-aaralan po ngayon ay very challenging verses. So isa po ito sa maraming mga talata na napag-aralan na natin mula day 1 na tayo nag-start sa Gospel of John. At ngayon po ay nasa chapter 12 na po tayo. Halos nagpas kalahati na po tayo sa Gospel of John. Isa po ito sa napaka-challenging sa akin bilang mangangaral na ipangaral. Kaya po nawa po ay bear with me. Kung kinakailangan purutin mo yung iyong katabi para manatiling gising o kaya bumili ka ng kape o anumang paraan na naiisip mo gawin mo para kayo po ay makasama sa akin sa pag-aaral ng inyong mga salita. So ito pong talata na ating pag-aaralan ay mula po sa Juan Kabanatang 12. Ang mga talata po ay 37 hanggang 43 or John chapter 12 verses 37 to 43. Ito po ang mababasa natin sa salin ng Biblia. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya upang maganap ang salita ng propeta Isayas na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isayas, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at magbalik sa Panginoon at sila'y papagaling ko. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isayas sapagkat nakita niya ang kanyang kalwalhatian at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayunman maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga pariseo ay hindi nila ipinahayag. Baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kalwalhatian sa mga tao sa kalwalhatian sa Diyos. Mga minamahal, ito po ang banal at hindi nagkakamaling salita ng Panginoon. The sovereignty of God and the responsibility of man in unbelief. O sa wikang Pilipino ay ang pagiging sobereno ng Diyos at ang pagiging responsable ng tao sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, alam ko po at kung umattend kayo ng Sunday school kanina, ay tatanggap po natin na talagang marami pong misteryo sa ating pong pananampalataya. Hindi po lahat ng mga bagay sa ating pananampalataya ay kaya po nating unawain at ipaliwanag. Kapag po kasi sinabing misteryo, mga kapatid, hindi po ibig sabihin agad nun ay hindi totoo. Kasi sa panahon natin, lalo na kapag mahilig kayong manood ng Jessica Soho, minsan may mga sinasabi tong misteryo na hindi naman po totoo. So kapag po sinabing misteryo sa pag-aaral ng Biblia, hindi ibig sabihin na hindi agad totoo. Ang ibig sabihin lang po noon ay hindi natin hindi natin maabot at hindi natin maunawaan dahil sa limitado po nating kaisipan. Pero hindi ibig sabihin hindi totoo. Naghihintay lang po ng paragdagang mga revelasyon at impormasyon na mahahayag po sa atin pagdating po natin sa langit. May mga ganun pong klase ng ating pong pananampalataya at paniniwala. At bilang halimbawa, isa pong example na naisip natin dyan, halimbawa yung doktrina ng Trinidad na kaaral lang po natin sa Sunday school kanina. So sino po dito ang nalutas na lahat ng misteryo na nababalot sa doktrina ng Trinidad na masasabi na wala na akong kailangan malaman pa, naiintindihan ko na lahat na kailangan kong malaman tungkol sa Diyos dahil sa nalaman kong doktrina ng Trinidad. Hindi po ba wala sa atin ang makakapagsabi na nalalaman na po niya ang lahat ng mga bagay tungkol po sa pagiging Trinidad ng ating Panginoon Diyos. Na bagamat ang Diyos po ay isa, siya po ay tatlo. Siya ay isang Diyos, ngunit may tatlong persona. Nang bawat personang ito ay tunay na Diyos, co-eternal, co-equal, ngunit bagamat sila ay tatlong tunay na Diyos, sila po ay isa lamang. Nag-get niyo po ba yun? Tila hindi nagme-make sense, hindi po ba?
at hindi tila papasa sa lohika ng pangtao. Gayunpaman, kahit hindi ito lubusang maunawaan po natin dahil sa limitado po nating kapasidad, pinapaniwalaan po natin na ito po ay totoo simply because ito po ay tinuturo ng salita ng Diyos. Kung may mga bagay man po na hinggil dito na hindi po natin masyadong unawa o mapaliwanag, hindi po na nangangahulugan na hindi po iyon totoo. Kulang lamang po ang ating kapasidad, kaya hindi po natin lubusang nauunawaan at may paliwanag. Gaya nga po na sinasabi ko kanina, ito po kasi ay isang misteryo ng ating pananampalataya. At normal po yan kasi ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, sa usapin ng Trinidad o doktrina ng Trinidad, ay yung walang hanggang Diyos. Narinig niyo po ba sinabi ko? Walang hanggan Diyos. So, sa makatuwid, paano mapagkakasya ang mawalang hanggang Diyos sa ilang kilo po nating utak? So, normal, mga kapatid at mga minamahal, na sa ating pananampalataya ay mayroong mga misteryo na hindi natin mapapaliwanag at hindi natin lubusang mauunawaan. Isa pa pong misteryo sa ating pananampalataya ay ang pagkakaroon po ng ating Panginoon Jesucristo ng dalawang kalikasan. Dalawang kalikasan, two natures ng ating Panginoon Jesucristo. Hayaan niyo pong gamitin ko yung salitang ito para mas madali niyo maunawaan, ay 100% God in a sense na lahat ng katangian ng isang kadyusan ay taglay-taglay ng ating Panginoon Jesucristo. Maalam siya sa lahat, na sa lahat siya nandako, siya ay makapangyarihan sa lahat at siya ay eternal. For example, ngunit maliban po sa kalikasan niya bilang Diyos, siya po ay 100% man. Siya po ay tao. At bilang tao, may mga bagay po siyang hindi alam. Di ba? Sa Matthew 24, hindi ko ikaalam kung kailan ang pagparito dito, ang ama lang ang nakakaalam. Siya po yung nagsasalita bilang tao. No? Bilang Diyos, alam niya lahat ng bagay, pero bilang tao, may mga bagay siya na hindi nalalaman. Iisang lugar lamang ang kaya niyang okupahan bilang tao. Ano po? Hindi pa pwedeng naririt na sa Judea ang Panginoong Jesus, tas bukas nandun siya sa Samaria. Ano? Kung hindi siya magta-travel. At meron siyang araw ng kapanganakan at meron siyang araw ng kamatayan. No, hindi kagaya ng kanyang kalikasan bilang Diyos na walang simula at hanggang wakas. Ang ating Panginoong Jesucristo ay merong birthday at meron siyang death anniversary. So, kung sa kabila po ng dalawang lubhang tila magkaibang kalikasan ito, in fact, hindi ito tila, talagang magkaibang kalikasan ito, yung pagiging Diyos niya at pagiging tao niya, taglay-taglay po niya yung parehong katangian na binanggit ko kanina sa iisang persona. Now, paano yun nangyari, mga kapatid? Hindi ko po alam. Walang sino mang nakakaalam kung paano yun nagme-make sense, paano yun nagiging realidad. Kaya nga po tinawag, mga kapatid, na misteryo. No? And again, pag misteryo, hindi ibig sabihin hindi totoo. Kulang lang po tayo sa kaalaman pa. No? Hanggang ito'y mahayag balang araw. So maliban po sa mga binanggit ko kanina, marami pa pong misteryo ang ating pananampalataya. Ang isa po sa hot na misteryo na pinagdidebatahan po maging sa Kristyanismo ay yung pagiging sobereno ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Take note, sinabi ko, lahat ng mga bagay at ang kanyang pagiging responsable o yung pagiging responsable rather ng tao. Bilang soberenong Diyos, wala pong hindi saklaw ng kanyang otoridad at kapangyarihan. Lahat po, sabi ng awit natin kanina, in good times and bad, God is on His throne. Ang lahat ng nangyayari sa mundo, mabuti man po ito, masama, ay ayon sa kanyang kalooban. Sa pagiging makasalanan ng tao, hindi niya kayang sumampalataya sa sarili niyang kalooban. Alam po natin yung katotohanan yan, yung tinatawag na total depravity. Siya po ay patay spiritual. Take note, mga kapatid, yung original condition po ng tao ayon sa Ephesians chapter 2, siya po ay patay, hindi lang may sakit, patay spiritual. At what can dead man do, is but to stink, mabulok. Wala siyang ibang kayang gawin. Wala siyang kapag-asa sa kanyang sarili. Ang kaya lang niyang gawin ay mabulok. Siya po ay patay. Ang kanya pong leaning ay mga bagay na ayaw ng Diyos at pangsanlibutan. Ayan po yung makikita nyo sa Ephesians 2 verses 1 and following. Kaya siya by nature ay children of wrath, sabi doon. At maliban po na buhayin
ang kanyang patay na espiritu ng banal na espiritu, yung tinatawag nating born again experience sa theology ay regeneration, ay hindi siya magkakaroon ng kakayanang sumampalataya sa Diyos sa kanyang sarili. Yan ang sabi ng John 1 verses 12 to 13. Yung mga sumampalataya daw ay tinawag na anak ng Diyos. Pero hindi sila sumampalataya dahil sa kanilang, o hindi dahil sa laman, dugo at kung ano-ano pa. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. John 6:65, pinag-aralan na natin at sinabi niya dahil dito'y sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Nakita niyo po yung soberentiya ng Diyos sa pagliligtas? Walang taong makalalapit sa akin malibang ipagkaloob po ito sa kanya ng Ama. Kung walang gagawin ng Diyos sa buhay ng isang makasalanan, imposible siyang maligtas. Ngunit maliwanag din po na itinuturo ng Biblia na sa kabila po ng pagiging dependent ng isang makasalanan sa awa at biyaya ng Diyos upang bigyan siya ng kakayanang magsisi at sumampalataya, siya pa rin po ay responsable sa kawalan niya ng pananampalataya at dahil sa kawalan niya ng pananampalataya, magdudusa po siya ng walang hanggan sa lugar na tinatawag na impyerno. No? John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ano daw po ang daranasin ng hindi sumasampalataya? Puot ng Diyos. Responsible siya sa kanyang unbelief. Responsible siya sa kanyang kawalan ng pananampalataya. So dito po makikita natin yung parehas responsable ang Diyos at ang tao sa kawalan niya ng pananampalataya. Involved ang Diyos, at least, I should say passively, dahil hindi niya binigyan ng isang tao, halimbawa ng kakayanang sumampalataya upang siya po ay maligtas. Involved ang tao actively, dahil kahit narinig niya ang ebanghelyo, nireject niya ito, hindi siya nagsisi, at dahil po dyan siya po ay mapapahamak. So, sino talaga ang may kasalanan, mga kapatid? Paano natin i-reconcile ang soberentiya ng Diyos at pagiging responsable ng tao sa kawalan po niya ng pananampalataya? So, hindi po natin planong sagutin yung misteryo na iyan, mga kapatid, sapagkat wala po tayong kakayanan. Ngunit, ang gusto ko lamang pong gawin sa umaga pong ito, sa aking pong pangangaral, ay maipakita po sa inyo yung parehas na katotohanan ito. Yung pagiging sobereno ng Diyos sa usapin ng kawalan ng pananampalataya ng tao, at yung responsibilidad ng tao sa kanya pong sariling kawalan ng pananampalataya. Kaya kung mapapansin niyo po yung title ng ating pangangaral ay The Sovereignty of God and, so yung mapansin ko yung emphasis na yun, and the responsibility of man in unbelief. Hindi po the sovereignty of God versus the responsibility of man in unbelief, sapagkat ito po ay hindi magkalaban. Ito po ay parehas na katotohanang niyayakap natin bilang mga mananampalataya. Ang Diyos ay sobereno sa lahat at ang tao ay responsable sa lahat ng kanyang mga ginagawa, namely yung kanyang kawalan ng pananampalataya. So ito po yung mga dakilang katotohanan na bagamat hindi nating lubusang ma-reconcile, maunawaan sa ating isipan, ay atin pong karapat dapat paniwalaan at yakapin. Ganyan po yung makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Ito po ay mga pangyayari matapos po ng huling pampublikong paanyaya ng ating pong Panginoong Jesucristo na sumampalataya po ang mga Hudyo sa Kanya bago siya ipako sa krus. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin last time? No? Ano po yung title? Sige nga po, may premyo kay Mami Jo. Ano? Nakakaalam ng title natin last Sunday. Di ba? Pinag-aralan natin habang hindi pa huli ang lahat. Bakit ganun yung title niya? Kasi iyon na yung panghuling pampublikong paanyaya ng ating tagapagligtas ayon sa John 12:34-46 bago pa siya ipako sa krus. Binilisan ko talaga yung sagot kasi baka masubo si Mami, ano. So matapos po ng pangyayari iyon na nag-i-invite ang ating Panginoong Jesus habang wali pa huli ang lahat, sumampalataya na kayo sa akin. Nirecord po ni Apostol Juan ang malungkot na tugon ng mga Hudyo sa pangyayari po ngayon. At hindi na po bago yung naging tugon ng mga Hudyo, mga kapatid. Pero dito, ni-reiterate niya kung ano po ang kanilang naging response. Ano yung naging response po nila?
nagpatuloy sila sa pagmamatigas at sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ngunit sa kabila po nito, ipinakita po ni Apostol Juan na hindi po nabigo ang Diyos sa kanyang plano. In fact, yung kawalan ng pananampalataya ng Hudyo ay bunga ng kanyang plano. No? Naalala ko, wala dito sa ating outline, meron ako napanood na video, wala kay John MacArthur, may nagtanong sa kanya, di ba sobereno ang Diyos sa lahat ng bagay? Bakit nung una pa lang, bago pa mahawakan ni Eva, kung ano pang bunga yun, di naman sinabi sa Biblia eh. No, sabi nila apple, walang sinabing ganon. Bago pa mahawakan ng pinagbabawal na bunga, bakit hindi pinigilan ng Diyos? Di ba sobereno siya? No? Simply because kasama yun sa plano ng Diyos na pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, hindi siya ang may dahilan, mga kapatid, pero kasama iyon sa plano niya. Bakit? Gustong ihayag ng Diyos ang kanyang kalwalhatian. Ano? Pag sinabing gustong ihayag ng Diyos ang kanyang kalwalhatian, gustong ihayag ng Diyos kung sino siya. At hindi po mahahayag ang kanyang awa. Hindi po mahahayag ang kanyang biyaya. Hindi po mahahayag ang kanyang poot at ang kanyang katwiran kung walang kasalanan. Sino ang kailangang kaawaan? Sino ang kailangang biyayaan? Sino ang kailangang na ma-serve yung justice kung walang kasalanan? Sobereno ang Diyos sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. So dito, mga kapatid, makikita ninyo na parehas ang soberentiya ng Diyos at ang pagiging responsable ng tao sa kawalan nila ng pananampalataya. Parehas itong mga katotohanan na ating pinapaniwalaan. So hinati ko lang po yung pangangaral natin ngayong umaga sa dalawang bahagi. No? Una, the sovereignty of God in unbelief, o yung pagiging sobereno ng tao sa kawalan ng pananampalataya ng tao, verses 37 to 41. Secondly, the responsibility of man in unbelief, in verses 42 to 43, o yung kanyang pagiging responsable ng tao sa kawalan po niya ng pananampalataya. So pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid. First, the sovereignty of God in unbelief. The sovereignty of God in unbelief. Yung pagiging sobereno ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya ng tao. So makikita po natin yan, mga kapatid, in verses 37 to 41. Pero bago natin i-unpack, isa-isahing pag-aralan yung mga talatang ito para makita natin yung kahulugan ng mga talata po ito. Sandali po muna natin i-define yung term na ginamit ko po kanina na sovereignty. O sa wikang Pilipino ay yung pagiging sobereno. I think mahalaga pong i-define yan kung ano po ang ibig sabihin niya sapagkat bibihira na po nating marinig, magamit yung salitang sobereno, lalo na po sa panahon ngayon nang maraming mga tao ay punong-puno ng kanilang sarili at kulang na kulang ng pagkakaunawa kung sino talaga ang Diyos ng Biblia. So ano po ang ibig sabihin ng salitang sovereign o sobereno? Ano po ang ibig sabihin ng nakikita niyo salita na yan ang pangalan ng ating church, that Logos Sovereign Grace Baptist Church? I think mahalaga pong maintindihan yan. Ayon po sa isang English theologian sa katauhan ni Arthur W. Pink, divine sovereignty means that God is God in fact as well as in name. That He is on the throne of the universe, directing all things, working all things after the counsel of His own will. Ephesians 1 verse 11. In other words, ang pagiging sobereno po ng Diyos ay pumapatungkol po sa kanyang paghahari at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Take note, ang sabi, all things. At bilang makapangyarihan at naghahari, walang bagay na hindi sakop at nakapailalim sa kanyang kapangyarihan. Walang bagay na hindi siya kontrolado. Walang bagay na labas sa kanyang plano. Sabi nga po ni Dr. R.C. Sproul, there are no maverick molecules in the universe. There are no maverick molecules in the universe. In other words, wala pong independent na molecules ang hindi sakop ng kontrolado ng makapangyarihang kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang pagiging sobereno. Siya po ay nasa trono, siya po ay naghahari. Ano man ang nangyayari sa mundo, whether ito'y masama o mabuti, ay siya ay naayon sa kanyang plano at control. At kung wala pong bagay na hindi saklaw ng pagiging makapangyarihan ng soberenong Diyos, ibig sabihin nito, sakop din po nito ang kawalan ng pananampalataya ng mga tao.
Sa lahat ng ating pinag-aaralan, sakop po nito maging yung pagmamatigas ng mga Hudyo at ang kawalan nila ng pananampalataya. Kasi kung gugustuhin naman niya, kaya naman po niyang bigyan sila ng ganoong kakayanan. Pero makikita natin dito na may iba siyang plano. In other words, kaya sila hindi sumasampalataya sapagkat hindi kalooban ng Diyos na sila ay sumampalataya. So teka, shocking yung statement po na yon. Pero hayaan niyo pong ipaliwanag po natin ng sandali. So, kasi kung doon sa binanggit ko yun, teka, parang lumalabas kasi na parang ang Diyos po ang may kasalanan ng kawalan nila ng pananampalataya. Pero hindi po gayon mga kapatid, makikita niyo po yan kapag pinaliwanag po natin yung mga talatang ating pinag-aaralan. So tingnan niyo po halimbawa yung verse 37 mga kapatid. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, si Jesus Christ po ang pinapatungkulan po dito, gayon may hindi sila nagsisisampalataya sa Kanya. So ito po yung komento ni Apostle John tungkol po sa labis at napakatinding kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Na kahit pinagpakitaan sila ng Panginoong Hesus ng sandamakmak na mga himala, upang patunayan na siya yung Kristo at tagapagligtas, hindi pa rin po sila naniniwala. Nagpagaling po ang ating Panginoong Hesus ng karamdaman, nagpagaling po siya ng libo-libo, nagpagaling po siya ng mga demonyo, nagpalayas pala. Bumuhay siya ng patay, kung ano pa pang dakilang himala ang ginawa po niya. Pero lahat po ng ito ay binaliwala lang nila na nanatili sila sa kawalan po nila ng pananampalataya, nanatili sila sa kanilang pagmamatigas at sa kanilang grabeng kawalan ng pananampalataya. Yun yung sinasabi dito ni Apostle John na mula umpisa pa lang hanggang sa pagkakataong ito, paulit-ulit sinasabi ni John, paulit-ulit nagpapahayag ang ating Panginoon Jesus, pero paulit-ulit din pong hindi sumasampalataya ang mga Hudyo. Na bakit po ba sila hindi sumasampalataya, mga kapatid, ayon kay Apostol Juan? Pinaliwanag po ito ni Apostol Juan kung bakit sa mga sumusunod na mga talata. Ito po ang dahilan, mga kapatid, ayon sa perspektibo ng ating Panginoon Diyos. In verses 38 to 41, mga kapatid, mababasa po natin dito na kaya sila hindi sumampalataya ay sapagkat ito ang plano at itinakda ng Diyos para sa kanila. Ang sabi po in verse 38, kaya daw po sila hindi sumasampalataya ay upang maganap ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ito po pala ay plano ng Diyos na sa mga Hudyong ito mula pa po nung una. Ito po ay propesiya na ng Diyos na sa pamamagitan ni propeta Isaias, doon pa lang po sa panahon ng Lumang Tipan. Ang talata pong sinitas dito ni Apostol Juan ay galing po sa Lumang Tipan, particularly sa Isaiah 53 verse 1. At sa Isaiah 53, alam niyo po ang konteksto po niyan, pinropesiya po ni Isaiah ang tungkol sa Mesiyas, ang alipin ng Diyos mula sa lahi ni David na darating upang magdusa alang-alang po sa kasalanan ng kanyang bayan. Sabi po sa Isaiah 53 and following, para lang po makita nyo kung ano ang context ng pinaghubutan ni Apostol Juan ng talatang ito. Sabi doon verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man at pagka ating minasdan niya o siya at ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Ito'y isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi niya hinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at nilalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So nakita niyo po mga kapatid, yung propesiyang pinanggalingan ng pinagugutan ng talata ni Apostol Juan
ay propesiya tungkol sa suffering servant ni Yahweh, sa ating Panginoong Hesukristo, na na-anticipate ni Isaiah, na kapag ipinangaral po ito sa mga Hudyo, sila po ay hindi sasampalataya. Sabi sa Isaiah 53 verse 1, sinong maniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? So ito po yung anticipation ni Propeta Isaias na magiging tugon po ng mga Hudyo sa mabuting balita ng pagdating ng ating tagapagligtas. Yung balitang binanggit dito ay ang balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at yung bisig ng Panginoon na binanggit sa talata ay pumapatungkol po sa kanyang kapangyarihan na nahayag sa pamamagitan po ng mga dakilang himala na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa kabila po ng mabuting balita na ipinangaral at mga dakilang himala po na ipinakita, nanatili pa din po sa kawalan ng pananampalataya ang mga Hudyo, gaya po ng plinano at pinurpesiya ng Diyos. Bakit po kaya? Mamaya makikita nyo bakit ganito ang plano ng Diyos. Kaya naman po nasabi na Apostol Juan in verse 39, dahil dito, dahil sa pinurpesiyang ito, hindi sila makapaniwala. O in other words, hindi sila makasampalataya. Ito po ay nagpapakita sa atin na yung propesiyang binanggit in verse 38 ay hindi lamang isang prediksyon sa mangyayari sa hinaharap ng mga Hudyo. Ito po ay prediction ng plano at sabihin natin announcement, proclamation ng plano at kalooban ng Diyos na hindi sila sasampalataya. Sa makatuwid, ang kawalan po ng pananampalataya ng mga Hudyo ay hindi nangangahulugan ng pagkabigo ng plano ng Diyos para iligtas sila. Ito po ay sang-ayon pa din sa kanyang sobereno at makapangyarihang kalooban. Kahit po sa madilim na pangyayaring ito ng kasaysayan ng Israel, nananatili po ang ating Panginoon Diyos sa kanyang trono at sinigurado po na mangyayari ang kanyang kalooban at plano. Kaya naman po ang sabi sa verse 37, hindi sila sumasampalataya. And then pagdating sa verse 38, hindi nila kayang sumampalataya. Dahil lahat ng ito ay ayon sa soberenong plano ng Diyos. Now, para bigyan pong linaw, yung plano pong ito ng ating Panginoon. So, sumitas pa po siya ng isang talata. Si Apostol Juan po dito, no? Ang sabi po, again, in verses 39 to 40, dahil dito hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isaias, verse 40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila'y makakita ng sa kanilang mga mata at makaunawa sa kanilang puso at magbalik loob at sila'y mapagaling po. Sa unang basa, mga kapatid, ng mga talatang ito, pakinggan nyo itong mabuti kasi ito yung mahirap talagang intindihin. Ano? Tila si Yahweh nga po ang may kasalanan. Ano? Kung bakit walang kakayanang sumampalataya ang mga Hudyo. Sa unang basa, tila si Yahweh ang humadlang, kaya hindi sila kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. At yan ang sabi, tingnan niyo po sa verse 40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makita sa kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at magbalik at sila'y mapagaling po. Diyan po papasok yung kahalagahan ng pag-i-interpret ng Biblia ayon sa kanyang konteksto. Mga kapatid, sabi nga, a text without a context is a pretext for proof text. No? In other words, kapag sumitas tayo ng talata at in-isolate natin ang talatang iyon labas sa kanyang konteksto, mamamali po tayo ng interpretasyon sa talatang iyon. Kaya nga yung classic example, yung I can do all things through Christ, no? Dahil kay Christ, makakabili ako ng kotse, makakatapos ako ng pag-aaral. Mga kapatid, hindi yun ang context nun. Ang context nun, nagsasuffer si Apostle Paul, nakakulong siya, at kaya niyang mag-endure sa suffering, na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon sa kabila nun dahil kay Kristo. It's not about prosperity, it's about His contentment. So, a text without a context is a pretext. So, hindi po natin ito ma-interpret kung hindi natin babalikan yung context na pangyayari sa buhay ni Isaias. Kapag kagayon, mamamali po tayo ng interpretasyon. Magmumukha ngang si Yahweh ang may kasalanan.
sa talatang ito na ating pinag-aralan. At yan po guilty ang nasirang si Eliseo Soriano ng Andating Daan. Na marami po siyang naluluko dahil sa akala ng marami ay Biblia talaga ang sumasagot sa kanilang mga katanungan dahil marami siyang sinisitas na talata. Siya nga, Biblia nga wika ang sumasagot. Ngunit kung pag-aaralan po nating mabuti, dadahan-dahanin po nating pag-aralan ng bawat talata na kanyang sinisitas, mali-mali ang kanyang interpretasyon po dito sapagkat hindi niya madalas kinokonsidera ang konteksto ng bawat talatang kanyang sinisitas. Ang tawag po doon ay proof texting. Hindi po gayon ang tamang pag-aaral ng Biblia. Kahit naman sino pwede kang humugot ng talata, bigyan mo ng sarili mo interpretasyon. Pero makikita mo hindi ganoon ang ibig sabihin noon pagka tiningnan mo yung konteksto, mga kapatid. Ang tawag po doon sa hermeneutics or the science of interpretation ay eisegesis. Ikaw yung nagkakarga ng meaning sa talata. In contrast sa exegesis na ikaw ang kumukuha ng meaning mula sa talata. So going back to our text, ano po ba ang talagang ibig sabihin ng verse 40 na kanina pa natin pinoproblema? Si Yahweh ba talaga ang may kasalanan? At bakit sila hindi sumasampalataya? Now, tingnan po natin yung konteksto ng talatang sinitas ni Apostol Juan upang malaman po natin ang ibig sabihin nito. Yung talatang sinitas po in verse 40 ay galing po sa Isaiah 6 verse 10. So yun po yung context na kailangan nating tingnan. Gaya po na nabasa natin kanina sa ating scriptures reading, ang Isaiah 6 ay nagtatala ng vision ni Isaiah sa kalwalhatian ni Yahweh na nagdadala po sa kanyang pagsisisi at paglilinis. Di po ba yun yung binasa natin kanina? Nakita ni Yahweh nakita ni Isaiah sa kalwalhatian ni Yahweh. Nakita niya yun, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at siya'y nilinis sa kanyang mga kasalanan. At matapos po ng pangyayaring iyon, sabi po ng banal na Trinidad, kasi sabi doon, sinong yayaon sa ganang amin? So ang kausap po na doon ay yung Holy Trinity. Sumagot si Isaiah, narito ako. Here am I, send me. Narito ako, suguin mo ako. Susuguin para sa ano, mga kapatid? Maraming tinatanong po ninyo. Sa context ng aklat ng Isaiah, nakikita niyo po doon na may paparating na hatol ng Diyos sa pamamagitan po ng bansang Babylonia. Dahil po sa kanilang pagre-rebelde at kawalan ng pananampalataya. At nagsugo po ang ating Panginoon Diyos ng napakaraming propeta upang panumbalikin ang Israel sa Diyos at magsisi po sila sa kanilang mga kasalanan upang makatakas po sila sa puot na darating. Ngunit nagpatuloy po sila sa kanilang pagmamatigas. Alam niyo po ang istorya ng Israel, mga kapatid. Nagpatuloy po sila sa pagre-rebelde sa Diyos na naging dahilan kung bakit itutuloy ng Diyos ang kanyang paghatol sa kanila sa pamamagitan ng pagsakop sa kanila ng bansang Babylonia. So hindi po kailangang bigyan sila ng kawalan ng pananampalataya. Wala na talaga silang pananampalataya in the first place. Imbis po na lumambot ang kanilang puso sa pangangaral ng mga propeta tungkol sa hatol na darating, lalo pa po nilang pinagmatigas ang kanilang puso sa kawalan po nila ng pananampalataya. So, yung pagsugo po ni Propeta Isaiah ay hindi primarily upang magdala ng kaligtasan, kundi magdala ng hatol sa bayang Israel. Sabi po ni Yahweh kay Propeta Isaiah, tingnan niyo po sa chapter 6 verses 9 to 10 ng Isaiah, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik at magsigaling. So paano po gagawin ni Propeta Isaiah na pabigatin ang kanilang mga pakinig? Sabi sa verse 10, at ipikit ang kanilang mga mata. Kasi yun daw ang tungkulin ni Isaiah na gagawin niya sa kanyang pangangaral. Ito po'y sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pangangaral sa kanila. So dito po sinasabi ni Yahweh na ang pangangaral ni Isaiah ay lalong magpapatigas ng puso ng mga Israelita upang sila'y hindi sumampalataya at danasin ang hatol ng Diyos na darating. Mga kapatid, gusto ko makita niyo dito
na dalawa po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dalawa. Either palalambutin ito ang puso mo upang ikaw ay magsisi at maligtas, or mas lalong patitigasin ito ang puso mo dahil sa kawalan mo ng pananampalataya at na magdadala sa iyo ng walang hanggang kapahamakan. So sa case po ng pangangaral ni Isaias, imbis na magdala po ito ng pagsisisi sa mga Israelita, lalo pa po itong nagpapatigas ng kanilang puso dahil po in the first place wala talaga silang pananampalataya kay Yahweh. So hindi si Yahweh ang cause. Kaya kung sinabi kanina, si Yahweh ay involved passively. Ano? Wala na siyang kailangang gawin doon. Sapagkat in the first place, wala naman talaga silang pananampalataya. Ayaw ninyong manampalataya, then magpapadala ako ng propeta upang laging mangaral sa inyo, upang lalo pang magmatigas ang inyong puso at mas lalo pang maipon ang puot na daranasin ninyo sa araw ng paghuhukom. In other words, ito po ay paraan ng Diyos ng pagsasabi na napuno na ang salop, kailangan ng kalusin. Binigyan ko kayo ng napakaraming pagkakataon upang magsisi at maligtas, ngunit ayaw ninyo ngayon, ibibigay ko ang gusto ninyo. No? Pababayaan ko kayo sa inyong pagmamatigas, pababayaan kong maranasan ninyo ang aking puot sa pamamagitan ng Babylonia. Mga kapatid, in that sense, binulag ni Yahweh ang kanilang mata at pinagtigas ang kanilang puso ayon sa verse 40. Hindi niya ito ginawa na tila baga pinigilan niya silang sumampalataya, ano? At naglagay sa kanila ng makasalanang puso upang hindi sila magsisi. Hindi po ganoon. Labag po yun sa kabanalan at pagiging mabuti at makatarungan ng Diyos. Pinadala po ni Yahweh si Isaias upang patuloy na mangaral tungkol sa hatol ng Diyos, at dahil sa kanilang pagiging rebelde at pagmamatigas sa pangangaral na ito, lalong titigas ang kanilang mga puso mentras nangangaral ng katotohanan at ang paghatol si Isaias sa kanila. Sa gayong paraan, karapat-dapat po nilang danasin ang hatol at puot ng Diyos. Kaya po mga kapatid, bilang aplikasyon, hindi po nasasayang o nauuwi sa kabuluhan ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Either gagamitin po ng Diyos ito upang iligtas ang kanyang mga tupa, o gagamitin po ng Diyos upang patuloy na pagmatigasin ang puso ng mga kambing. So going back to verse 40, in that sense, mga kapatid, binulag ni Yahweh ang kanilang mata sa pinagtigas at pinatigas sa kanilang puso. Hindi po niya ito ginawa sa pamamagitan ng actively paglalagay ng kawalan ng pananampalataya at pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi niya po kailangan gawin yon, mga kapatid, sapagkat originally wala naman talaga silang pananampalataya. Ginawa po ito ni Yahweh sa pamamagitan ng pangangaral ni Isaias, kung saan ang kanyang pangangaral ay naging instrumento upang lalong tumigas ang puso nila dahil sa kanilang mapagrebelding puso at kawalan ng pananampalataya. I hope nakikita po natin yung difference po ng dalawa po na yun. Now, mga kapatid, bakit po ito ginawa ni Yahweh? Bakit po ba niloob niya na hindi sumampalataya ang karamihan ng mga Hudyo? Ultimately, ito po ay para maihayag ang kanyang kaluwalhatian. Gaya ng sabi ko kanina, sa pagpapahayag po ng kanyang kaluwalhatian, kailangan po niyang ipahayag ang kanyang katangian. Sa pagmamatigas po ng mga Hudyo, nahayag ang kanyang kapangyarihan. Sa paghatol sa kanila, ang kanyang katwiran at ang kanyang banal na puot. Another reason, mga kapatid, ay sapagkat sa pamamagitan ng pagmamatigas ng mga Hudyo, maraming mga hintil ang maliligtas. Yan po yung makikita ninyong katotohanan sa Roma 11:11, mga kapatid. Sabi po doon, sinabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mangahulog pertaining to the Jews? Huwag nawang mangyari, sabi ni Apostol Pablo, datapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugbo. Sa pagkahulog, sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo, dumating ang pagliligtas sa mga hintil, wika ni Apostol Pablo. So kalooban po ng Diyos na gamitin ang kawalan po ng pananampalataya ng mga Hudyo upang iligtas ang maraming mga hintil na gaya po natin mula sa iba't ibang tribo, mula sa iba't ibang lugar, at mula sa iba't ibang wika.
Upang kapag nakita din ng mga Hudyo ang dakilang pagliligtas na nangyayari sa mga hintil, sila po ay magselos at palumbalik sila sa Diyos. Mga kapatid, hindi po nabibigo rito ang Diyos sa kabila po ng kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Nananatili po siyang sobereno, mga kapatid at mga minamahal. Nananatili po siyang nakaupo sa kanyang trono at isinasagawa ang kanyang plano ng pagliligtas sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo pong ito. At yan po ang kinumpirma ni Apostol Pablo in verse 11. Ang sabi po niya dito, verse 41 rather, Apostol Juan, ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian na siya ay nagsalita ng tungkol sa kanya. Kaninong kaluwalhatian ang nakita ni Isaias? Kung babalikan niyo po ang Isaiah 6, si Yahweh, kaluwalhatian ni Yahweh. Pero kaninong kaluwalhatian daw ang nakita ni Isaias ayon kay Apostol Juan? Kaluwalhatian ni Jesus. Siya lang po yung nearest antecedent po dyan, mga kapatid. In other words, ito po ay kapahayagan ng pagiging isa ni Yahweh at ang ating Panginoong Hesukristo. At ayon sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, ayon sa propesiya in Isaiah 53, at ang Kanyang pagluwalhati ayon sa propesiya in Isaiah chapter 6, nahahayag ang kaluwalhatian ni Jesus sa gagawin po niyang pagliligtas. Unfortunately, hindi po nakita ng mga Hudyo ang katotohanan iyon dahil sa kawalan po nila ng pananampalataya. So nakita po natin ang involvement, or I should say, passive involvement ng ating Panginoong Hesukristo sa kawalan po ng pananampalataya ng mga Hudyo. Nakita po natin ito, na ito pa din ay ayon sa kanyang plano para mahayag ang kanyang kaluwalhatian at maligtas ang maraming mga hintil at eventually ang mga remnant ng nation Israel. Yan po natin nakikita yung pagiging sobereno ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya ng tao. Kaya niyang gamitin yung kawalan nila ng pananampalataya para sa kanyang mabuting layunin. Kaya po natin nasabi na siya po ay sobereno pa rin. Now let's move on to our last point. Maikli lang po yung last point natin. No? Mahaba lang po yung first point. Kasi madali naman po kunawain yung last point, namely the responsibility of man in unbelief. The responsibility of man in unbelief. O yung pagiging responsable ng tao sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Maaring mag-arise sa ating kaisipan, paanong kasalanan ito ng mga Hudyo? Ayon sa mga tala doon po sa mga talatang pinag-aralan natin kanina, ito po ay ayon pala sa soberenong plano ng Diyos. Kaya po sila hindi sumasampalataya. Partly, nasagot na po natin yan kanina, mga kapatid, pero mas kinilaro po yung issue na yan dito po sa mga susunod na talata. So dito po kinilaro ni Apostol Juan na kung meron mang dapat sisihin at managot sa kanilang kawalan ng pananampalataya, yan po ay walang iba kundi ang kanilang mga sarili at hindi po ang Diyos. Tingnan niyo po yung banggit in verse 42 and 43, huling mga talata. Gayon man, naging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa Kanya, datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag baka sila'y mapalayas sa sinagoga sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa sa kaluwalhatian sa Diyos. So dito po nabasa natin na mayroon di umanong naniwala o nakumbinsi ng mga Jewish leaders na si Jesus talaga ay hindi fraud or fake. Legit siya, mga kapatid. Talagang siyang matagal na po nilang hinihintay. In that sense, quote-unquote, sumampalataya sila. But I don't believe na ito po ay saving faith o pananampalataya sa ikaligtasan. Sapagkat kahit alam po nila ang katotohanan kung sino si Kristo, mapapansin niyo po dito na mas pinili nila ang kaluwalhatiang ibinibigay ng tao kaysa sa kaluwalhatiang ibinibigay ng Diyos. Nakita niyo po yun? Hindi lahat ng nagsasabing mananampalataya ay totoong mananampalataya. Hindi lahat ng nagsasabing naniniwala ay totoong maniniwala. Makikita niyo sila sa kanilang bunga. You shall know them by their fruits. Yun ang sabi ni Jesus. At dito makikitang-kita po natin yan. Bagamat alam nila sa puso nila na sila sumasampalataya, sa kanilang bunga ay hindi po totoo ang kanilang pananampalataya.
In other words kasi, mas pinili nila yung temporal na pakinabang na ino-offer ng sanlibutan kaysa sa walang hanggang pakinabang na ibinibigay ng Diyos sa bawat magsisisi at sasampalataya kay Jesus. Kahit alam nila ang katotohanan, hindi sila handang talikuran ang dati nilang buhay at karangyaang natatamasa bilang mga pinuno sa mga sinagoga. Kahit alam nila ang katotohanan, hindi sila handang magsakripisyo at sumunod kay Kristo. Ito po ay sapagkat, mga kapatid, mas mahalaga sa kanila ang sarili nilang kagustuhan at kalooban kaysa sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Yan po ang ugat ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya, mga kapatid. Yan po ang ugat. Oras na tinanggal mo na sa trono ng puso mo ang Diyos at inupo mo na ang ibang tao o ang iyong sarili o ang ibang mga bagay, karera mo, material na bagay, doon ka na magsisimulang magkasala sa Diyos at mapalayo sa Kanya. Sapagkat mas inuuna mo ang sarili mong kalooban at kagustuhan kaysa sa Diyos na pinagkakautangan mo ng lahat ng mayroon ka. At ang kasalanan at kawalan ng pananampalataya ay nagsisimula kapag may iba ka ng pinahahalagahan sa puso mo nang hihigit sa Diyos. Pwedeng iyan ang karir mo, ang laman mo, ang kasintahan mo, ang anak mo, ang asawa mo, or anyone or anything na na mas ginugusto mo kaysa sa Diyos. Doon nagsisimula ang kasalanan at kawalan ng pananampalataya. At lahat ng iyan ay nauuwi sa kabiguan. Lahat ng iyan ay nauuwi sa pag-iyak. Lahat ng iyan ay nauuwi sa kapahamakan. Tandaan niyo po, mga kapatid, walang ibang makakapantay sa Diyos sa pagbibigay po sa inyo ng joy, ng security, ng peace, ng salvation. Walang papantay sa Kanya. Si Yahweh lang yun mga kapatid. Oras na sinubukan mong palitan siya sa puso mo, mabibigo ka lang. Doon na magsisimula ang iyong disaster. Sa case ng mga Hudyo, mas pinili nila ang iba. Mas pinili nila ang iba, ang kanilang sariling kagustuhan. Mas pinili nila ang temporal kaysa eternal. Mas pinili nila ang walang hanggan, kapahamakan kaysa buhay na walang hanggan. At wala silang ibang pwedeng sisihin sa araw ng paghuhukom, kundi po ang kanilang mga sarili. Ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi upang makatakas sila sa puot na darating. Ipinadala niya ang kanyang anak na tagapagligtas. At kung siya ay hindi ninyo sampalatayanan, hindi nila siya nampalatayanan, sila po ay responsable sa sarili po nilang kapahamakan. In that sense, you are also responsible to your own unbelief. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, tawa po ay nakita ninyo ang dalawang dakilang katotohanan na bagamat hindi natin lubos na maunawaan dahil sa kakulangan ng ating kaalaman, again, ito po ay misteryo, ang mga katotohanan po ito ay dapat nating paniwalaan. Ang pagiging sobereno ng Diyos at ang pagiging responsable ng tao. Nawa mga kapatid, sa mga oras po na ito, ay nagdala po ito sa puso ninyo ng pagkamangha sa Diyos upang lalo mo siyang sambahin, no, sa mga katotohanan ito na inyo pong natutunan. Nagdalawa po nawa po ito ng pag-asa at lalong lumalagong pagtitiwala sa ating mga puso na kahit po pala sa mga panahong inaakala po nating nabibigo ang Diyos sa buhay po natin, meron po pala siyang nakatagong mabuting plano. No? In this case, ang mga Hudyo, tila talunan sila, tila natatalo ang Diyos kasi maraming Hudyo hindi sumasampalataya, pero hindi po pala ang ganun ang case. May nakatago po pala dito mabuting plano ang Diyos. And the same is true sa iyong buhay, kapatid. No, maaaring hindi nagme-make sense sa iyo ang lahat ng nangyayari, pero ito po ay pagtiwalaan mong may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. At nawa po, nagdala din po ito at the same time ng babalak, lalo na sa mga tao dito na maaaring hindi pa po lubusang naglalagak ng tiwala sa Panginoon, na maaaring mas pinapahalagahan pa rin ang temporal na bagay, ang markada at kung ano-ano mang bisyo, no, kaysa sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat sa huling araw, kapag dumating ang araw ng paghuhukom, wala tayong ibang dapat sisihin kundi ang ating sarili.
Sinayang po natin na maraming pagkakataon upang tayo po ay tumugon sa Ebanghelyo. So, mga kapatid, nawa po ay ito yung araw na tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat, pero maaaring ito na po ang huling pagkakataon. Maririnig mo yung Panginoon.